Pa-like, share and subscribe naman po mga master. Kabanata 1641. Habang sinusuyo siya ni Rico, tumahol si Severus. Floyd, pumunta ka rito kasama ang iyong mga tauhan at i-escort si Mr. Johnston palabas. Kung umatake si Levi, kailangan mong pigilan siya. Gayunpaman, nakatayo lang si Floyd at ang iba pa, na parang walang narinig na salita. Floyd, anong ginagawa mo? Hindi mo ba ako narinig? Sigaw ni Severus. Gayunpaman, wala pa ring tugon. Floyd, naramdaman ni Severus ang pagnanais na sampain ngunit nagpa siya na hindi ito dahil sa kung gaano kalakas si Floyd. Kaya naman, pinili niyang tiisin ito sa halip. Ito ang teritoryo ng aking amo. Sa makatuwid, susundin ko ang kanyang kalooban. Kung gusto mo siyang ilayo, ikaw na mismo ang gumawa, malamig na sagot ni Floyd. Kayo. Si Severus at Rico ay halos sumabog ng isang sisidlan. Napangiti si Levi. Ibinigay ko sa iyo ang susi at inialok sa iyo ang bilangguan. Gayunpaman, hindi ko kasalanan kung hindi mo siya mapapaalis. Natarante sina Rico at Severus. Ano ang nangyayari? Ginoo, Johnston, mangyaring magtiwala sa amin. Sisiguraduhin naming ligtas na maibabalik sa Zarain. Sa tabi namin, hindi ka mangangahas na saktan ka ni Levi. Pareho silang desperado na mailabas si Byron. Gayunpaman, nang iangat ni Byron ang kanyang tingin, nakita niya ang nakakatakot na ngiti ni Levi, na para bang siya mismo ang demonyo. Nanginginig sa sulok, halata sa isang ekspresyon niya na ayaw niyang umalis. Hindi siya nag-alinlangan sa pangalawang pagkakataon na buwagin ni Levi ang kanyang robotic body sa sandaling lumabas siya. Hindi ako aalis. Ayos lang ako dito. Tigilan mo na ang pagyaya sa akin na umalis. Tinulak pa ni Byron si Rico at Severus palabas bago nagkulong sa kulungan. Pagkatapos noon, inihagis niya ang susi sa malayong lugar. Ano? Ako. Parehong natulala sina Rico at Severus. Hindi sila makapaniwala sa nangyari at kung gaano ka-trauma si Byron kay Levi. Dahil dito, pareho silang umalis matapos mabigang palayain si Byron. Iniulat nila ang bagay sa mga Dragonites sa kanilang pagbabalik. Actually, may point naman si Levi. Gumagawa siya ng paninindigan sa ngalan ni Erudia. Eksakto. Paano natin hahayaan ang isang kriminal na lumaya nang walang anumang kahihinatnan? Hindi ito maaaring tiisin. Karamihan sa mga Dragonites ay sumang-ayon sa mga aksyon ni Levi. Sabay na sagot ni Severus at Rico. Hindi namin itinatanggi na lahat kayo ay tama. Gayunpaman, kung gaano ito kasensitibo, dapat nating bawasan ito hanggat maaari. Ito ay may katuturan. Given na mas marami pang Supreme Class Fighters ang umuusbong. Magiging matalino na huwag magudyok ng isang salungatan sa ilalim ng gayong mga nagninangas na kalagayan. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Ang lahat ay sumang-ayon na ang katwiran ay mabuti. Sa sandaling iyon, dumating ang isang mensahero na may dalang ulat. Sir, ang sugo ni Zarain, si Mr. Randy Wiggins, ay narito at hinihiling na ibigay natin sa kanya si Byron. Sila ay kumikilos ng agresibo at balak siyang kunin sa pamamagitan ng puwersa. Rico, bakit hindi na lang kayong dalawa? Marahil, magbago ang isip ni Levi kapag nakita niya ang sugo mula kay Zarain. Kung tutuusin, matalino siya at marunong magbasa ng sitwasyon. Eksakto. Hindi ngayon ang oras para makipag-away si Erudia. Hindi pa rin kami sapat na malakas at kailangan namin ng maraming oras upang tipunin ang aming lakas. Makalipas ang ilang oras, nakita ni Levi na dumating ang grupo sa kanyang lugar. Natigilan siya sa mabilis na pagsagot nito. Gayunpaman, nang makita niyang kasama nila ang mga dayuhan, agad niyang naintindihan kung bakit. Narito ka ba para sa bilangguan? Tanong ni Levi. Tama iyan. Kami na, sagot ni Randy. Nasaan ang mga susi? Ako na mismo ang magpapakawala sa kanya. Nang ituro ni Levi kung nasaan ang mga susi, nagulat si Randy sa pagiging matulungin niya. Hindi siya mahirap gaya ng ginawa nila sa kanya. Kinuha niya ang susi, binuksan niya ang hola. Tara na, Byron. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1642. Ngumiti si Randy at ang kanyang mga tauhan. Mukhang napakadali nito. Ibang-iba ito sa inilarawan ng mga Dragonites. Siguradong sinasadya nila ako. Gayunpaman,
Natigilan sila nang makitang nakabaluktot si Byron sa isang sulok, hindi gumagalaw ng kalamnan. Byron, nandito kami para sa iyo. Tara na, udyok ni Randy. Gayunpaman, tumingin si Byron kay Levi na puno ng luha ang mukha. Hindi siya nang ahas na umalis nang walang pahintulot ni Levi. Walang pinagkaiba sa kanya na naroon ang sugo mula sa Zarain. Ganun pa rin siya sa takot. Ano ang problema? Bakit hindi ka gumagalaw? Halika, alis na tayo. Lumapit si Randy kay Byron at kinaladkad ito. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Napahiyaw sa takot si Byron, hindi ako makaalis. Nang walang pahintulot niya, hindi ako maglalakas loob na umalis. Hindi nang ahas si Byron na makipagsapalaran. Kung lansagin ni Levi ang kanyang robotic parts, tiyak na mamamatay siya. Ano ang nangyayari? Noon lang napagtanto ni Randy at ng iba pa kung ano ang hold-up. Kailangan ni Byron ang pahintulot ni Levi para umalis. Anong gusto mo? Bakit hindi mo ako hayaang umalis kasama ang aking lalaki? Tanong ni Randy kay Levi. Humigop ng isang tasa ng kape, nakangiting sagot ni Levi, hindi kita pinipigilan. Sa katunayan, binigay ko pa sa iyo ang susi. Siya ang tumatangging umalis. Bakit ayaw mong umalis? Napalingon ang lahat kay Byron. Sa isang nakakatakot na ekspresyon, ipinaliwanag ni Byron, hindi ako makakaalis nang walang pahintulot niya. Nang makita nila kung gaano katikat si Byron, lahat ay nakaramdam ng galit at kawalan ng kapangyarihan sa parehong oras. Ang kanyang pag-uugali ay nagpahiya kay Zarain. Tinitigan ni Randy si Levi sa mata. Sabihin mo sa kanya ngayon na pumayag ka na umalis siya. Dagdag pa ni Rico at Severus, Levi, bigyan mo siya ng pahintulot kaagad. Ngayong narito na ang sugo mula sa Zarain, maaari na nating tapusin ang usapin. Kung patuloy tayong manggugulo, mawawala ang mga bagay-bagay. Eksakto. Sigurado ako naiintindihan mo, dahil dati kang mataas na opisyal ng Erudia. Tapusin na natin to dali. Galit na galit si Levi. Anong mali? Sino ang nakagawa ng krimen? Pumunta siya sa Erudia para magnakaw at nahuli siya ng walang kwenta. Mayroon kaming katibayan at dahilan na kailangan para ikulong siya. Ipinapanukala mo bang palayain siya ng libre? Ito, natarante si Rico at Severus. Galit na galit si Randy. Yan ang iyong problema. Ang inaalala ko lang ay umalis kasama siya. Palayain mo siya ngayon na. Hindi ko gagawin yun. Tingnan natin kung maglakas loob siyang umalis nang walang pahintulot ko, galit na sigaw ni Levi. Nanginginig si Byron nang tumama sa kanya ang takot sa sinabi ni Levi. Levi, sumobra ka na ngayon. Alam mo ba kung sino tayo? Kami ay mga sugo na ipinadala ni Zarain upang tiyakin ang kanyang paglaya. Hayaan siyang umalis kaagad o maghanda na pagdusahan ang mga kahihinatnan. Naglaro ng hardball si Randy habang naninindigan siya na dapat bitawan ni Levi si Byron. Wala akong pakialam kung sino ka. Ano ba, hindi mahalaga kahit na ikaw mismo ang Diyos. Hanggat nakagawa siya ng isang krimen, kailangan niyang maparusahan para dito. Lumabas ka na ngayon. Kayong lahat, lumabas na kayo. Sa kabila ng pagiging agresibo nila, mas dominante si Levi kaysa sa kanila. Gayunpaman, kinaladkad ni Randy si Byron bilang pagsuway. Tara na, ang sino mang magtangkang pigilan tayo ay lalaban sa Zarain mismo. Subukan mo ako. Tinitigan ni Levi si Byron. Gayunpaman, lumuhad si Byron at nakiusap, dapat lang kayong umalis nang wala ako. Kung gusto mo talaga akong iligtas, kailangan mo ang pahintulot niya. Iyon lang ang paraan. Matapos si Byron ng isang tingin ng pagkabigo, si Randy ay sumugod sa galit. Bago siya umalis, binyantaan niya si Levi, ikaw ang nagsimula nito. At ngayon, ginawa mong mga kaaway si Zarain. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1643. Levi, gumawa ka talaga ng malaking gulo this time. Dahil doon, biglang umalis si Rico at Severus. Wala sa isip si Levi. Kung tutuusin, ako ay isang taong may katwiran. Nilinggan niya si Byron, na nasa kulungan, at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala. Makukulong ka doon pansamantala. Huwag mo nang isipin ang pag-alis. Okay, sagot ni Byron, tumanggaw ng mariin. Hindi ako makapaniwala na ang isang supreme class fighter na tulad ko ay naghihirap sa lugar na ganito.
Sana makapagdala ng reinforcement si Randy pagkabalik niya. Alinman ay kailangan kong ibigay sa akin si Levi at palayain ako, o kailangan niyang magpadala ng isang taong makapangyarihan para kaladkarin ako palayo. Samantala, nabigla ang mga Dragonites nang malaman na umalis na ng ganoon-ganoon ang mga sugo ng Zarain. Hindi ito maaaring mangyari. Kung itutuloy ni Levi ang ginagawa niya, malaking sakuna iyon. Tama iyan. Maliwanag na nagalit ang mga sugo ng Zarain, at sinabi pa nga nila na si Levi ang nagdulot ng kaguluhan. Ipinapalabas ni Rico at Severus ang kanilang mga hinaing nang biglang nagsabi, "To be honest, feeling ko tama ang ginawa ni Levi." Bakit mo nasabi iyan? Napalingon ang lahat sa taong nagsasalita. Paliwanag ng tao, sa mga ganitong pagkakataon, dapat tayong kumilos ng mas walang awa. Kung patuloy tayong sumuko ng walang taros at mag-aalala na magdulot ng gulo, lalala lang ito. Sa pagkakataong ito, ito ay pagnanakaw lamang mula sa museo. Ngunit sa susunod, maaaring lumaki ang mga bagay. Ang mga kababaihan sa Erudia ay maaaring susunod na target, o maaaring magkaroon ng mga pagpatay at pagkawasak. Kaya't, habang iniisip nilang hindi maglalakas loob si Erudia na manggulo, mas dapat tayong maging malupit. Nang marinig iyon, tumahimik ang lahat. Oo, tama ka. Kapag mas tinitiis natin ito, mas mahina tayo, at bibigyan natin ng pagkakataon ang iba na samantalahin tayo. Hindi sinasadya ni Erudia ang gulo, ngunit hindi kami iiwas sa paghaharap. Kung may nag-provoke sa amin, lalaban kami. Pumunta at ipahayag ang lahat na si Byron Johnston ay lumabag sa mga batas ni Erudia ay mapaparusahan. Nang marinig ni Levi ang anunsyo, nagbigay siya ng isang nasisiyahang ngiti. Iyan ay mas katulad ng mga Dragonites na kilala ko, at iyon ay mas katulad ng Erudia na kilala ko. Ang lakas ng loob ng lalaking iyon na manggulo, kaya hindi na kailangang matakot sa kanya o magpakita ng awa. Sa huli, si Byron ay sinentensyahan ng 10 taon sa bilangguan at tinanggal ang kanyang kapangyarihan. Ang malupit na sentensya ay magsisilbing babala sa lahat ng nagkikimkim ng masamang intensyon kay Erudia. Ang mga tao sa Zarain ay nagalit nang marinig nila ang balita. Hindi nila inaasahan na ang mga Dragonites ay papanig kay Levi at magiging napakalakas. Wala nang magawa si Zarain para i-pressure pa sila. Sa Manor, galit na galit si Bruce nang marinig niya ang balita. Kakatwa, how dare they do that sa kapatid ko? Pinipilit mo ang kamay ko. Ungol niya. Guro, kasalanan namin ito, sabi ng 2 mayordomo habang nakaluhod sa sahig, nanginginig na parang dahon. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Unti-unting nagdilim ang tingin ni Bruce. Bakit hindi mo nabantayan ng maayos ang kapatid ko? Hinihingi niya, na nagpakawala ng sigaw ng pagkadismaya. Pagkatapos, ipinatong niya ang isang kamay sa ulo ng bawat butler. Napasigaw sila sa matinding paghihirap. Isang maitim na enerhiya ang umikot sa mga kamay ni Bruce at sinimulang sipsipin ang puwersa ng buhay mula sa 2 mayordomo, na napahiya sa matinding paghihirap. Nanghina at mabilis na tumanda ang katawan ng 2 lalaki habang tuluyang bumagsak sa sahig kasabay ng isang kalabog. Ang naiwan na lang ay 2 kalansay na nakahiga sa isang tumpok ng mga damit. Nanginginig sa takot ang ibang naruroon habang nakaluhod sa sahig. Ito ay sobrang nakakatakot. Huwag kang mag-alala, kuya. Sasakupan ng kalyadong hukbo ang Erudia sa lalong madaling panahon, at ililigtas kita mula sa impyernong iyon. Magiging atin si Erudia, at magagawa mo ang anumang gusto mo. Galit na ungol ni Bruce. Habang nakatingin siya sa malayo, idinagdag niya, at ang Levi Garrison na iyon. Sisiguraduhin kong tatandaan ko ang kanyang pangalan at babayaran ko siya sa kanyang mga aksyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1644. Tama, ang susunod nating hakbang ay ang makipag-ugnayan sa mga Supreme Class Fighters ni Erudia pati na rin sa mga taga-Raysonia, Kirea, at iba pang mga kalapit na bansa. Wawasakin ko si Erudia minsan at magpakailanman, at walang ligtas sa bansang iyon. Deklara ni Bruce na may manaykal ng ngiti. Kapag umatake ang mga Supreme Class Fighters ni Erudia, papalibutan natin sila. Sobrang nakakatakot na hindi nila alam kung ano ang tatama sa kanila. Kailangan nating magmadali at kumilos ng mabilis. Hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon si Erudia na ipagtanggol ang sarili nila.
Tumawag si Bruce. Ang kanyang plano ay upang pabilisin ang mga pagsisikap na magtipon ng mga puwersa para sa kalyadong hukbo upang salakayin si Erudia at iligtas si Byron sa lalong madaling panahon. May makikilala akong importante ngayon. Ihanda ang cruise ship, utos ni Bruce. Makalipas ang kalahating araw, pinahinto ni Bruce ang cruise ship sa gitna ng kumikinang sa dagat. Ang partikular na kahabaan ng dagat ay kilala bilang Devil's Lair. Ang panahon ay hindi mahuhuli. Ang mga bagyo ay madalas na nangyayari, at madalas na nawawala ang mga bangka sa lugar. Sa gayon, itinuring ito ng mga mandaragat bilang isang ipinagbabawal sa lugar at hindi naglakas loob na maglayag ng malapit. Alam ng mga ito ang panganib, ang kapitan at mga tripulante ay nanginginig sa takot. Dapat na tayong umalis, masyadong delikado, tinawag nila. Gayunpaman, mukhang kalmado si Bruce at nakangiting sinabi, hindi mo ba alam na ito ang Devil's Lair? Pero alam mo ba na nakatago sa mga tubig na ito ang palasyo ni Poseidon? Napasinghap ang lahat sa gulat. May mga taong nakatira sa Devil's Lair. Ipinagpatuloy ni Bruce, siguro nagtataka ka kung paano naninirahan ang mga taong ito sa loob ng maraming taon, ngunit hayaan mo akong sabihin ito sa ganitong paraan. Hindi sila matatalo sa dagat. Ang nakakatakot ay malamang na mayroon silang higit sa isang rank 6 Supreme Class Warrior at 7 o 8 rank 5 Supreme Class Warrior. Kaya, maaari lamang nating isipin kung gaano karaming mga bihasang mandirigma ang mayroon sila. Kung tutuusin, mas malupit ang kapaligiran, mas malakas ang mandirigma. Namangha ang lahat sa narinig. Ngumiti si Bruce at sinabing, kaya sinabi ko na hindi sila magagapi sa dagat. Guro, kaya narito ka para anyayahan silang sumali sa hukbong kalyadong. Oo, tama iyan. Tumango si Bruce. Biglang nagkaroon ng malakas na kulog, at isang kidlat ang humahati sa hangin. Isang bagyong may pagkulog at pagkidlat. Inihagis ng mabagyong tubig ang cruise ship mula sa gilid hanggang sa gilid, na naging sanhi ng pagkataranta ng lahat. Gayunpaman, tuwang-tuwang sumigaw si Bruce, nandito na sila. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagkaroon ng isa pang malakas na dagandong, at nagsimulang yumanig ang lupa. Pagkatapos, nakita nila ang isang sinaunang palasyo na dahan-daang tumataas mula sa kailaliman ng tubig. Diyos ko, aking langit, natigilan ang lahat, hindi nila akalain na may lalabas na ganyan mula sa dagat. Sa huli, nakipagkita si Bruce kay Poseidon, at nagkasundo sila pagkatapos ng ilang oras ng talakayan. Kasabay nito, marami pang iba mula sa buong Zarain ang sumang-ayon na sumama sa kalyadong hukbo. Dati, nilalapitan lamang nila ang mga individual o maliliit na grupo ng mga Supreme Class. Ngunit ngayon, inaabot nila ang mas makapangyarihang puwersa gaya ng palasyo ni Poseidon. Sa napakaraming rank 6 Supreme Class Warriors na sumama sa kanila, parang nasa panig nila ang mga Diyos. Iyon ang epekto ng presensya ng Supreme Class Warriors, at dumarami lamang ang kanilang bilang. Ano ang mangyayari sa napakaraming mandirigma na nagtitipon, maiisip lamang ng isa. Habang tumitindi ang pag-asam sa nalalapit na labanan, ang kalmado bago ang bagyo ay lalong naninikip. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1645. Bagamat si Erudia ay nagtatayo ng mga puwersa nito at sa kanila bilang mga Supreme Class Fighters ay dumarami, ang kanilang mga pagsisikap ay isang patak lamang sa balde kumpara sa kung gaano kabilis ang paglaki ng kalyadong hukbo. Sa halip na tumuon sa pagpaparami nila bilang mga Supreme Class Fighters, inilipat ng Allied Army ang kanilang focus sa pagtaas ng kanilang rank 6 Supreme Class Fighters. Sa ngayon, wala pang rank 6 Supreme Class Fighter sa Erudia, bukod pa sa mga Drago Knights. Ang tanging taong kilala nila ay ang dating gobernador ng Wildefield, na ngayon ay isang mummified body. Samantala, hindi rin naging idol si Levi. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Batay sa sinabi ni Byron at sa kanyang pagsusuri sa kasalukuyang sitwasyon, naramdaman niya ang napipintong panganib. Sa kabila ng kanyang pagkabigo sa mga Drago Knights, hindi siya uupo at walang gagawin kapag ang kaligtasan ni Erudia, pati na ang kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at pamilya, ang nakataya. Ang sinumang maglakas loob na salakayin si Erudia ay makakatikim ng aking galit. Bilang isang mandirigma, kailangan kong sagutin ang tawag ng tungkulin. Kaya, nagsimula siyang maghanda.
Lihim niyang sinanay ang isang team, na tinawag niyang Dragon Defenders, para protektahan si Erudia at ang mga tao nito. Bilang karagdagan, nakagawa siya ng maraming bagong diskarte at diskarte. Ang ilan sa kanila ay maaaring mag-level up ng mga kasanayan sa isang pinabilis na bilis, habang ang iba ay nagtatrabaho sa mas unti-unting bilis. Nagbigay pa siya ng mga race eta para sa pagpapaganda ng lakas at pangangatawan ng isang tao. Sa madaling salita, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos ng lahat, hindi ito sapat na umasa kay Floyd at sa iba pa. Ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa kanila. Ngayon, mas marami na ang mga Supreme Class Fighters sa kanila, at si Floyd ang pinakamabilis na umunlad. Kung bibigyan ng sapat na oras, maaari pang ang gumawa si Floyd ng sarili niyang mahiwagang gamot dahil tinuruan siya ng sinaunang gamot, ang matagal nang nawawalang sining ng acupuncture, at kung paano gumawa ng mahiwagang gamot. Mabilis lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay oras na para bisitahin ni Levi ang Forlivia. Sa pagkakataong ito, pinahintulutan siyang bumalik sa Northampton sa loob ng 2 araw. Kaya, umalis si Levi papuntang Wildefield ng madaling araw. Nang makita niya si Forlivia, napansin niya na siya ay bumuti kapwa sa sensibilidad at kakayahan, natutunan ang halos lahat ng kanyang makakaya sa Wildefield sa loob lamang ng 2 buwan. Samantala, sina Zoe at Mia ay ultimate class warrior na ngayon, na isang bagay na inaasahan ni Levi. Dahil sa kanilang likas na talento at matibay na pundasyon mula sa kanilang pagsasanay, mabilis nilang napataas ang kanilang galing sa labanan. Bago umalis si Evie, may kung saan namin gustong dalhin. Bakit hindi ka sumama sa amin? Malamig na sabi ni Avery. Oo naman. Pumayag naman si Levi. Sinundan niya ang mga ito at sa wakas ay nakarating na rin sa dating punto ng gobernador. Ang dahilan kung bakit dinala namin kayo dito ay para magpasalamat kayo sa matandang gobernador. Kung hindi dahil sa kanya, wala ka dito, sabi ni Avery kay Forlivia. Yes, Mr. Fairclough, sagot niya at masunurin siyang lumuhad sa lupa. Tumanggaw si Zoe. Oo, dapat kang magpasalamat sa matandang gobernador. Siya ang nagligtas sa iyo. Lumuhad na rin sana siya nang pigilan siya ni Levi. Bakit ka luluhod sa harap niya? Mummified body lang siya ngayon, pang-iinis ni Levi. Anong pinagsasabi mo Levi? Hindi siya patay, at hindi siya mummified body. Tama iyan. Kung totoo, sino ang nagligtas kay Evie? Nagsimulang magprotesta ang lahat. Ako iyon, syempre. Wala itong kinalaman sa matandang gobernador mo. Hindi mo maasahan ang isang mummified body na gagapang palabas ng lupa, di ba? Sagot ni Levi na may nakakainis na ngiti. Ganyan kabastusan. Iniligtas niya ang iyong anak, ngunit naglakas loob kang magsalita ng masama tungkol sa kanya. Dapat kang lumuhad at yumukod sa harap niya bilang pasasalamat. Lumuhad. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1646. Hinimok ni Avery at ng iba pa si Levi na lumuhad. Maging sina Zoe at Mia ay sumang-ayon sa sinabi. Iniligtas ng matandang gobernador si Forlivia tulad ng ginawa ni Lance noon. Kaya, bilang ama ni Forlivia, dapat lumuhad si Levi bilang pasasalamat. Levi, bakit hindi ka nalang lumuhad at magpasalamat? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elder, at iniligtas niya si Evie. Ganoon din ang ginawa mo kay Lance, di ba? So, bakit mo ginagawang big deal dito? Sabi ni Zoe. Nang marinig iyon ni Levi ay natigilan siya. Kailan ako lumuhad at nagpasalamat kay Lance? Ganti niya. Siya ang aking alagad. Paano siya maglalakas loob na hayaan akong lumuhad sa harap niya? Maraming tao ang nakakita na ginawa mo ito, kaya itigil ang pagpapanggap. Sagot ni Zoe na mukhang galit na galit. Masyadong proud si Levi. Alam ng lahat ang nangyari. Gayunpaman, hindi niya alam ay si Lance pala ang lumuhad kay Levi. Kalimutan mo na. Hindi niya kailangang lumuhad. Naiinip na sabi ni Avery. Sa wakas ay pinabayaan na sila ni Avery matapos magpasalamat si Forlivia sa matandang gobernador. Gayunpaman, nagpadala siya ng maraming bihasang mandirigma upang protektahan si Forlivia sa paglalakbay. Sa katunayan, siya ay halos pumunta sa kanyang sarili. Nang makarating sila sa Northampton, nalaman nilang ang pamilya Lopez, ang pamilyang Itim, at ang pamilyang Jones ay nagplano ng isang maringal na seremonya ng pagtanggap upang ipagdiwang ang kanilang pagbabalik.
Ito ay isang masiglang pagdiriwang na may malalakas na tunog ng mga paputok, gong, at tambol na tumutunog sa hangin. Ang mga tao doon ay umaasa kay Forlivie, Zoe, at Mia. Ito ay hindi lamang dahil sa kanilang mga pagkakakilan kundi dahil din sa kanila ay mabigat na mandirigma, kahit na ayon sa mga pamantayan ng Great Family of Westford. Hindi mo kami binaygo. Sina Zoe at Mia ay parehong ultimate class warrior. Pareho kayong mahusay sa bawat lugar at talagang ipinagmamalaki kami. Ang piging na ito ay para sa iyong karangalan, kaya't magpatuloy at magsaya sa iyong puso. Ang piging ay inorganisa ng kanilang pamilya. Nang makita nila si Levi na uupo na kasama si Zoe at ang iba pa, may nagsabi, "Levi, lumipat ka na sa ibang lugar. Wala sa table na ito ang dapat mong upuan." Hindi nila akalain na siya ay kwalipikadong umupo kasama si Zoe at ang iba pa. Para sa kanila, isa lamang siyang ordinaryong tao na may nakaraan. Wala man lang siyang hawak na kandila kay Zoe, at lalong hindi dahil nag-level up na si Zoe para maging ultimate class warrior. Nakaupo sa main table sina Forlivie, Zoe, at Mia. Maging sina Aaron at Caitlin ay tinanggap sila bilang mga martial artist. Pagkatapos ng lahat, nagbago ang mga panahon, at maraming reclusive martial artist ang naninirahan sa mga mamamayan. Malakas na bumantong hininga si Caitlin at sinabing, "I must say that my daughter is just too capable." Sayang nga bata pa siya nagpakasal. Bakas sa mukha ng lahat ang disgusto. Ngayong lumalawak na ang agwat sa katayuan sa pagitan nina Levi at Zoe at si Forlivie ay tila nakalaan para sa isang magandang kinabukasan, si Levi ay naging mas nakakasira sa paningin. Gayunpaman, walang magagawa tungkol dito. Nagtampo rin si Levi. Kung wala siya, wala ang genius na si Evie, nakangiting sabi ni Thierry. Tumawa si George. Totoo yan. Ang kontribusyon niya ay si Evie. Nagtilian ang lahat. Sina Sean at Logan ay napahawak sa tiyan at napasigaw sa tawa nang marinig iyon. Iisipin na ang kontribusyon ng isang lalaki ay ang kanyang anak. Haha. Levi, isa kang kahihiyan sa aming mga lalaki. Hindi ka tunay na lalaki. Ikaw ay walang iba kundi isang kasangkapan para sa paggawa ng mga sanggol. Lahat ay nakatingin kay Levi ng masama at sinimulan siyang kutsain matapos marinig ang sinabi ni Thierry at George. Biglang tumayo si Levi at sumenya sa dalawang lalaki. Samahan mo ako sa labas. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1647. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Levi, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa karamihan. Kahit natulala sila, hindi napigilan ni Thierry at George ang tumawa. Kami ba ang kinakausap mo? Oo, umalis ka na agad. Utos ni Levi habang nakatayo at naglakad palayo. Nagpalitan ng ngiti sina Thierry at George bago sumunod. Walang masusunod. Sigaw nila sa karamihan. Sa kaloob-looban, si Thierry at George ay bumubula sa pananabik. Noong nakaraan, nadama nila ang labis na pag-aapi sa paligid ni Levi na hindi sila nang ahas na sabihin ang kanilang mga isipan. Gayunpaman, ngayong ordinaryong tao na lang si Levi, gininto ang pagkakataon na hindi na nila makabawi sa kanya. Hindi nagtagal, sinundan ni Thierry at George si Levi sa isang liblib na sulok. Anong problema, Levi? Hindi masaya sa amin. Gusto mo ba kaming bugbugin? Tanong ni Thierry habang humahawak ng tawa kay George. Ang mga labi ni Levi ay pumulupot sa isang mapanlinlang na ngiti habang siya ay nanunuya. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Siyempre ginagawa namin. Sa tingin mo ba nasa poder ka pa rin, Levi? Tingnan mong mabuti ang iyong sarili. Isa kang ordinaryong tao ngayon, kaya itigil mo na ang pagtatangka sa amin sa paligid. Anong biro? Pinandilatan ni Levi ang dalawang lalaki at nagtanong, tinawag ba ninyo akong dalawa na kasangkapan sa paggawa ng sanggol kanina? Ay oo, hindi mo ba naisip na maraming halaga iyon? Umaasa kami na mabibigyan mo pa kami ng kanilang anak, at sana, lahat sila ay magiging katulad ni Evie. Labis kang igalang, at aasahan ng lahat ang lahat ng mga bata na magiging abala ka sa paggawa. Hahaha. Nakikiliti sa mga biro nila Thierry at George na dumobol ang tawa. Nakakatuwa ang pakiramdam na ang taong dating pero sa kanila ay pinapahiya na nila ngayon. So sa tingin mo nakakatawa yon? Matari na tanong ni Levi. Nako, nakakatuwa. Syempre,
Bang! Bago pa matapos ang tanong ni Thierry, isang suntok ang dumapo sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, tumalsik ang dugo mula sa bibig ni Thierry, at ang ilan sa kanyang mga ngipin ay lumipad din palabas. Sampal! 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 Agad na sinundan ni Levi ng ilang sunod-sunod na sampal hanggang sa mukha niya ay naging walang iba kundi isang madugong gulo. Levi Garrison, ano ba ang ginagawa mo? Sigaw ni George. At ikaw din. Sigaw ni Levi bago humarap kay George. Bam! Itinaas ni Levi ang kanyang paa at pinalipad si George sa isang mapangwasak na sipa. Isang sipa lang iyon, ngunit ang puwersa mula rito ay halos pumatay kay George. Napatulala sina Thierry at George. Lahat ng ginawa ni Levi ay hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Sa katunayan, si Levi ay hindi ordinaryong tao. Iyon ang naisip ng iba, ngunit hindi iyon pinatotohanan ni Levi. Ganito ka ba makipag-usap sa akin? Nakangiting tanong ni Levi. Agad namang lumuhad sina Thierry at George at humingi ng tawad. Hindi, hindi, ikinalulungkot namin. Nagkamali tayo. Bantayan mo ang mga bibig mo. Kung ayaw mo sa kanila, sabihin mo sa akin, at ay dudurog ko sila sa iyong mga ulo. Sa kanyang matinding babala, tumalikod si Levi at umalis. Bumalik sa piging, ang iba pang mga bisita ay nag-uusap sa kanilang sarili. Oy, kanina pa ba wala si Levi at yung dalawa? Sana walang nangyaring masama. Hahasigurado ako kasi tinuturuan nilang dalawa ng leksyon si Levi eh. Napabalikwas ang lahat sa malakas na tawa habang patuloy sa kanilang chismis. Maging sina Cora at Meredith ay sumigaw, masyadong mayabang si Levi. Natutuwa akong may nagtuturo sa kanya ng leksyon. Eksakto. At ano ang masama kung tawagin siyang tool sa paggawa ng sanggol? Iyon lang ang bagay na bagay sa kanya, dagdag ni Caitlin. Tila habang mas umakyat si Zoe sa mga ranggo, mas marami ang dapat sabihin ng lahat tungkol kay Levi. Nang makita kung gaano nag-alala si Zoe, hindi maiwasan ni Mia na aliwin siya, huwag kang mag-alala, Zoe. Hindi sila mangangahas na gumawa ng anuman kay Levi. Noon lang, si Thierry at George ay bumalik sa piging at nagutos, mula ngayon, walang sino man ang hindi dapat gumalang kay Levi. Napabuntong hininga si Cora nang makita ang kapatid. Thierry, anong nangyari sa bibig mo? Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1648. Noon lang napagtanto ng lahat kung gaano kalubha ang bagbog at putlang si Thierry. Maging si George ay mukhang nasugatan at nasasaktan. Halatang may nambugbog sa kanila. Sa kasamaang palad, kung paano at bakit, walang sino man ang mas matalino. Ang isa pang nakakasilaw na isyo ay ang kawalan ni Levi, na nagpaisip sa mga bisita kung ang mga pinsala ni Thierry at George ay ang kanyang mga kamay. Kung totoong ang binugbog sila ni Levi, isa lang ang paliwanag. Unti-unting bumaon ang nakakatakot na realisasyon, at lahat ay nagpapawis ng malamig. May mali akong nasabi at pinarusahan ako. Panoorin ang iyong mga salita, lahat. Otherwise, you'll end up like me, mahigpit na babala ni Thierry. Natatakot na tumanggo ang lahat, hindi nang ahas na tanungin kung ano ang eksaktong nangyari. Kaya lang, natapos ang handaan. Gayunpaman, ang lahat ay mayroon pa ring maraming katanungan na umiikot sa kanilang isipan. Hoy, ano sa tingin nyo ang nangyari? With a glower, Melanie replied, hindi ba obvious? Nagbigay ng babala si Wildefield na may pag-atake. Tama iyan. Mataas ang kasalukuyang status ni Evie sa Wildefield. At dahil ama niya si Levi, natural na mapapailalim siya sa kanilang proteksyon. Nakita ko, hindi katakataka na sina Thierry at George ay binugbog at naglabas pa ng babala sa amin. Maging sina Zoe at Mia ay sumang-ayon sa kanila. Talagang may napakataas na pag-asa si Wildefield para kay Forlivia. Dati nang masungit si Levi kay Avery, hindi lang tiniis ni Avery, pero binigyan din siya ni Wildefield ng pass. Kung tutuusin, paano nila hahayaan na ipahiya ang sino mang ama ni Forlivia? Pagdating sa bahay, lumapit si Zoe kay Levi at sinabing, tingnan mo, tinulungan ka na naman ni Wildefield. Dapat talaga magpasalamat ka sa kanila. Saglit na natarante si Levi bago napagtanto kung ano ang ibig sabihin ni Zoe sa kanyang mga sinabi. Nako, nagkamali na naman sila ng pagkakaintindi. Fine, hahayaan ko silang isipin kung ano ang gusto nila.
By the way, babalik si Abigail in a couple of days. Kung ako ay nasa Wildefield noon, mangyaring dalhin siya doon upang hanapin ako. Ang tagal ko na siyang hindi nakikita, paalala ni Zoe. Sa pagbanggit kay Abigail, nadama ni Levi ang kanyang sarili na nag-iisip pabalik sa lumang araw. Gaya ng sinabi ni Zoe, napakatagal na noong huli silang nagkita ni Abigail, at masarap magkita muli. Dahil kay Wildefield ay nagbigay lamang ng 2 araw ng pahinga, kinailangan ni Levi na gawin ang pinakamahusay na ito. Dahil dito, inilabas niya si Forlivia upang maglaro, hinayaan siyang mamuhay ng ordinaryong buhay hanggat maaari. Matagal-tagal na rin mula nang makipagkita si Zoe sa kanyang mga kaklase at kaibigan, kaya nagpasya siyang magdaos ng pagtitipon para sa lahat. Nang marinig nila ito, dumating rin si Levi sa pagtitipon kasama si Forlivia. Marami sa mga kaklase ni Zoe ang matagal na ring hindi nagkita, kaya't mas lalong nakapagpapasigla sa pagtitipon. Tapikin-tapik, biglang umalangaw-ngaw ang tunog ng mga yabag. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Nang lumingon ang lahat, ang nakita lang nila ay isang matangkad na lalaki na walang kapintasan na nakasuot ng suit at leather na sapatos, na mukhang napakabait at makinis. Sa unang tingin, walang makakakilala sa kanya. Ikaw ba si Jared Scheidt? Tanong ni Zoe sa wakas. Ano, siya yon. Sa sandaling binanggit ni Zoe ang kanyang pangalan, nagkagulo ang mga tao. Maging si Levi ay nabigla sa kaibuturan. Si Jared ay kaklase nila sa high school at unibersidad. Siya ay palaging ang epitome ng isang nerd. Maliban sa isang sa lahat ng subjects niya sa school, wala siyang ibang merito. Siya, gayunpaman, ay kilala sa kanyang pagkahilig sa agham, hanggang sa makita siya ng mga tao bilang isang baliw na siyentipiko. Kapag nagsalita siya, nauuto siya kaya nahihirapan siyang intindihin ang mga tao, at mas malala pa kung kasama si Zoe. Gayunpaman, hindi iyon nakapagtataka, dahil karaniwang alam niya na may crush siya kay Zoe. Sa kabuuan, si Jared ay lubhang hindi kanais-nais. Hindi lang siya palpak at pangit, ngunit wala rin siyang pinakamagandang kondisyon sa pamumuhay bilang anak ng isang solong magulang na pamilya. Siyempre, walang babaeng nahulog sa kanya. Gayunpaman, si Jared na ngayon ay tinatitigan ng lahat ay nakagawa ng 180 na pagliko. Lahat ng tungkol sa kanya, mula sa kanyang hitsura hanggang sa kanyang mga kilo, ay nagbago. Kung hindi binanggit ni Zoe ang pangalan niya, iisipin ng iba na celebrity siya. Wow, Jared, ang laki ng pinagbago mo, bulalas ng isa sa mga kaklase habang ang iba ay nakatingin sa kanya na hindi makapaniwala. Humalaklak si Jared at sumagot, lahat naman nagbago. Nagbago lang ako sa itsura ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1649. Nang marinig na nagsalita si Jared, mas nagulat si Levi. Hindi na siya ang mahihiyain at sunod sa urine na si Jared na kilala ko. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, ibinunyag ni Jared na dahil hindi siya kontento sa kanyang hitsura, sumailalim siya sa plastic surgery kay Kirea. Lahat ay maaaring baguhin sa mga araw na ito, kaya hindi na kailangang itago ang tungkol sa pagpapaplastic surgery, tapat na sabi ni Jared. Anong ginagawa mo ngayon, Jared? Sumali ako sa isang organisasyong teknolohiya pagkatapos kong magtapos sa unibersidad. Ngunit pagkatapos, nagpasya akong mag-isa. Ngayon namamahala ako ng kumpanya ng teknolohiya na nagsasaliksik at gumagawa ng mga bagong armas. Mayroon pa kaming mga pakikipagtulungan sa iba't ibang mga dayuhang grupo. Napanganga ang lahat sa gulat at gulat nang matapos magsalita si Jared. Batay sa mga tagumpay lamang, si Jared ay pangalawa lamang kay Zoe, at iyon ay lubhang kahanga-hanga. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sa aming lahat, kayo ni Zoe ang pinaka-accomplish. Alam mo naman ang mga martial artist, di ba? Si Zoe ay isa na ngayong Supreme Class Warrior, napakalakas na kaya niyang sirain ang mundo kung gugustuhin niya. Sa pagtataka ng lahat, halos hindi humanga si Jared. Napaka-wild exaggerated ng mga martial artist. Ang modernong teknolohiya ay ganap na kayang talunin ang mga ito. Paano ito posible? Ang mga kataas-taasang uri ng mandirigma ay kilala na kayang makipaglaban sa maliliit na sandatang nuclear. Dahil dito, ang lahat ay nahulog sa isang mainit na talakayan tungkol sa mga martial artist at modernong armas. Si Levi,
na tahimik na nakikinig, ay nagsalubong ng mga kilay. May pahiwatig siya na hindi ipinagyayabang ni Jared para sa kapakanan ng pagmamaliit ng mga martial artist. Masyadong confident si Jared at parang maraming alam tungkol sa Supreme Class Warriors. Malaki ang posibilidad na nagsasabi siya ng totoo. Iisipin na ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay maaaring kutsain ang ating pinakamahuhusay na mandirigma. Siguradong nakakatakot yan. Gayunpaman, nagpa siya si Levi na huwag masyadong mag-isip at patuloy na nasiyahan sa pagtitipon. Nang matapos ito, umalis si Levi kasama si Forlivia para kunin ang sasakyan, nakita na lamang nila Zoe at Jared na nagtatalo nang bumalik sila. Natural, asar pa rin si Zoe nang tuluyan na siyang makasakay sa kotse. Nakita ni Levi ang madilim na tingin sa mukha ni Jared sa pamamagitan ng rearview mirror. Sa nangyari, ipinagtapat na ni Jared ang kanyang nararamdaman kay Zoe. Sinabi niya na hindi niya iisipin ang kanyang nakaraan, na tinanggap niya si Forlivia bilang kanyang sarili, at hindi na sapat si Levi para sa kanya. Baliw siya. Isa siyang matapat na bata noon sa paaralan. Paano siya naging ganito? Habang tinitignan ko siya, parang demonyo siya. Dumura si Zoe habang patuloy na nag-aapoy ang galit sa kanya. Tumango si Levi. May sentiments exactly. Sa tingin ko ang tagumpay ng kanyang negosyo ay napunta sa kanyang ulo at binago ang kanyang buong pagkatao. Sige, huwag na natin siyang pag-usapan. Ayoko na rin siyang makita. Samantala, sa meeting room ng Triple Group headquarters ng Stellar City, isang misteryosong bisita ang bumisita. Putol tayo sa paghabol. Ang layunin ng aking pagbisita ay imbitahan ang Triple Group na sumali sa Allied Army. Narito ang listahan ng lahat ng miyembro at organisasyon na sumali na, sabi ng panauhin habang inilalagay niya ang isang listahan ng pangalan sa lahat. Sa pagtingin sa listahan ng pangalan, ang kulay ay naubos sa mukha ng lahat. Ano, lahat sila sumali. Sa kabila ng maraming hingal at bulalas, hindi nagtagal bago nakapagdesisyon ang Triple Group. Ibilang ang Triple Group, maaaring magmukhang isang run-of-the-mill na kumpanya ang Triple Group, ngunit sa katotohanan, sila ay isang malakas na puwersa. Inilihim nilang mabuti ang tunay na lawak ng kanilang kapangyarihan hanggang sa masira ang pangako ng Diyos. Noon lang ay unti-unti nilang ipinakita ang kanilang galing. Gayunpaman, may mangyaring Triple Group. Ano ito? Tanong ng panauhin. Pagdating ng panahon, kailangan mong ibigay sa amin si Levi. Simple lang ang hiling nila, pero nakakatuwa ang bisita kaya napatawa siya. Ano ang ginawa ni Levi Garrison para maging number 1 target? Ang bawat isa ay gumawa ng parehong paraan, na ibigay siya. Natigilan sandali ang mga tao mula sa Triple Group habang nagtanong, ano? Sino pa ba ang humihiling kay Levi? Napakaraming nawala sa isip ko. Ngunit masasabi ko sa iyo na mayroong hindi bababa sa 30 puwersa sa kalyadong hukbo na gusto ni Levi at higit sa 100 individual na gustong patayin si Levi. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1650. Nagpatuloy ang misteryosong panauhin, ang mga humihingi sa kanya ay mga Supreme Class Warrior. Sa totoo lang, wala akong ideya kung paano nasaktan ni Levi ang inyong lahat. Sa sandaling iyon, ang mga ekspresyon ng lahat ay nagbago ng husto. Ito ay dahil nag-iisang pinalayas tayo ni Levi kay Erudia at sinira ang lahat para sa atin. Pinatay pa niya ang pumalit sa Triple Group. Walang paraan na matatanggap natin yan nakahiga. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng bisita. Kung gayon, karapat-dapat siyang patayin. Sabihin mo, ibibigay ko sa iyo si Levi at ang buong pamilya niya. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo sa kanila. Pagkatapos ng pause, nagpatuloy ang panauhin, nga pala, nabalitaan ko na napaka-advance ng Triple Group sa technological at genetic engineering areas. Lihim ka pang ang nakagawa ng maraming warriors na may supreme class quality, di ba? Kailangan namin ang eksaktong numero, para mas makabuo kami ng aming plano sa labanan. Ang nakatataas na pamunuan ng Triple Group ay nagpalitan ng mga nerbiyos na sulyap bago magbigay ng isang magaspang na breakdown ng impormasyon na hiniling. Di nakakatakot. Ang husay sa pakikipaglaban ng Triple Group ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa sa naisip ko. Ang bagong impormasyon ay maaaring dumating bilang isang sorpresa, ngunit ito ay isang pinakakaaya-aya.
Sa palagay ko ay hindi ko kasama sa mga numerong ito ang mga bagong Supreme Class Warriors na na-update mong na-recruit. Kung susumayan natin silang lahat, ikaw ay 7 o 8 beses na mas malakas kaysa sa inaasahan namin. Walang sino mang mula sa Triple Group ang tumutol sa mga pahayag ng bisita dahil lahat sila ay totoo. Mula nang masira ang pangako ng mga Diyos, ang Triple Group ay nagsikap na mag-recruit ng pinakamaraming Supreme Class Warrior hanggat kaya nila. Ang mga nagboluntaryong magtrabaho sa Triple Group ay marami rin. Hanggat laban kay Erodia, handa kaming kunin kung ano pa man ang mayroon kami. May isang sikreto na una naming gustong dalhin sa aming mga libingan. Pero ngayon gustong labanan ng kalyadong hukbo si Erodia, wala kaming pakialam na malaman ito. Alam na magbubunyag ng malaking sikreto ang Triple Group, tinitigan sila ng mga bisita. Ano ang sikreto? Alam ng lahat ang mga Supreme Class Warrior ang pinakamalakas at kahit na mga bomba at bala ay hindi uobra sa kanila. Pero alam mo kung ano. Ngayon ay may isang uri ng sandata na kayang pumatay sa kanila. Nalaglag ang panga sa pagkamangha, ang bisita ay bamulong, ano? Nakatitig pa rin siya sa hindi makapaniwalang idinagdag niya, may ganoong armas. Tama iyan. Nakita namin ito ng aming mga mata. Ang sandata na ito ay maaaring magsagawa ng pawiin ang isang Supreme Class Fighter sa isang shot lang. Napakalakas nito na wala man lang bakas ng kanilang mga katawan, lalo na ang kanilang kaluluwa o kamalayan. Panipi. Sinabi ng inhinyero na nagdisenyo ng sandata na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lahat ng kapangyarihan nito sa isang punto. Walang Supreme Class Warriors ang makakapagpapalit sa putok nito maliban kung nasa mataas sila. Mga ranggo. Ang paggamit ng sandata ay walang alinlangan na magdudulot ng mapangwasak na dagok sa sino mang manlalaban na lalaban dito. Ang panauhin ay nabigla sa kaibuturan matapos marinig ang mga kakayahan ng armas. Kaya kung gagamitin natin ito sa pakikipaglaban natin kay Erodia, maaari ba nating pasabugan ang lahat ng kanilang Supreme Class Warrior? Excited niyang tanong. Siyempre. Kinailangan naming magsakripisyo ng hindi mabilang na Supreme Class Warriors para subukan ito. Kung magde-deploy tayo ng malaking dami ng armas na ito, siguradong babagsak ang mga mandirigma ni Erodia na parang mga domino, natatawang sabi ng senior management ng Triple Grupo. Ang misteryosong panauhin, na isang mensahero mula sa kalyadong hukbo, ay nagsimulang magbulalas sa pananabik. Nakakamangha, saan natin mahahanap ang sandata na ito? At gawa ba ito ng Triple Group? Kakailanganin nating makuha ito sa lahat ng mga gastos. Hindi ito gawa sa amin, ngunit sa ibang kumpanya sa Erodia. Ngunit si Jared, na namamahala nito, ay sinusuportahan namin. Nag-invest kami ng maraming teknolohiya at pondo sa pagbuo ng armas na ito. Ang pagkuha ng aming mga kamay dito at paggawa ng maramihang ito ay hindi imposible. Mabuti. Pagkatapos ay ipauwi ko sa iyo ang bagay na ito. Kailangan mong makuha ang iyong mga kamay sa armas na ito, kahit na ano. Kung may kailangan ka pa, huwag mag-atubili ipaalam sa akin. Magaling. Inaasahan namin na makatrabaho ka. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sa pagkakaroon ng plano, malapit nang harapin ni Erodia ang mas malaking panganib. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1651. Walang sino man, kahit na sina Zoe at Levi, ang makahuhula na ang nerdy mad scientist na kilala nila ay nakagawa ng sandata na kayang pumatay ng mga Supreme Class Warriors. Paano ito magiging posible? Ang impormasyon tungkol sa mga Supreme Class Warrior ay itinago lahat sa pinakalihim na silid ng mga archive ng Dragonites. Paano nagkaroon ng access ang isang ordinaryong tao tulad ni Jared sa classified information para makabuo ng ganitong kakilakilabot na sandata? Nako, ganoon talaga kabaliw ang mundo. Ang mga prodigies ay umiiral, pagkatapos ng lahat. Kung mas tila imposible ang isang bagay, mas may isang taong nagsisikap na makamit ang imposible. Iyon ang realidad ng buhay. Marami pa ring taong maaaring gawin ang mga bagay na hindi ka panipaniwala. Ang isang ordinaryong tao ay mangungutya lamang sa kapangyarihan ng isang Supreme Class Fighter kapag siya ay may trump card sa kanyang kamay. Sa kasamaang palad, nabigo si Levi na mag-isip hanggang dito. Mula sa labas, ang Deity Lab ng Southampton ay mukhang katulad ng ibang maliit, ordinaryong laboratorio. Gayunpaman,
Kapag dumaan sa isang lihim na pinto, malalaman ng isa na mayroong ibang mundo dito. Ang core ng Deity Lab ay nasa ilalim ng lupa, at ito ay hindi natukoy ng mga bahagi na natanggap ng Southampton. At ito mismo ang bahagi ng Deity Lab na naging base kung saan ginawa ni Jared ang kanyang pananaliksik para sa super weapon. Nang mga sandaling iyon, kumukulo na sa galit si Jared habang nagbubulungan. Noong nakaraan, hindi ko na siya kayang tiisin, kaya naiintindihan ko kung hindi mo ako gusto noon. Ngayon, wala na siyang kwenta habang nakatayo ako sa tuktok, pero tinutulak mo pa rin ako palayo. Nagbago ang mga panahon. Ako lang dapat ang kasama mo, hindi si Levi. Bakit mo siya pinagtatanggol? Sa buong buhay niya, hindi maisip ni Jared kung bakit siya tinanggap ni Zoe kahit nasa kasalukuyan niyang mga nagawa. Wala man lang siyang pakialam sa mga Supreme Class Warriors na sinasabing pinakamalakas sa mundo. Si Levi, na isang ordinaryong tao, ay may mas kaunting karapatan na maging kalaban niya. Kahit na si Jared ay isa ring ordinaryong tao, ang kanyang kasalukuyang katayuan ay higit na nahihigit sa sinumang tao. Ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang salita, at maraming bansa ang maglalaban para ay recruit siya. Kahit na ang mga Supreme Class Warriors ay sumusunod sa kanya na parang mga tuta. Ginoo, shite, huminahon ka. There's a team leader from Triple Group here to see you, aniya ng assistant ni Jared. Nabawi ni Jared ang kanyang kalmado bago sumagot si kalmadong, mabuti, ipakita mo siya. Si Nedley Glover, at ilang mga senior management personnel mula sa Triple Group, ay dinala sa laboratorio ni Jared. Get right to the point, naiinip na sabi ni Jared. Alam niyang may kapangyarihan siya, walang intensyon si Jared na itago ang kanyang kayabangan kahit nakasama ang Triple Group. Gusto ng Triple Group na makuha ang super weapon na ginawa mo, hanggat mayroon. Gusto rin naming bilhin ang lahat ng teknolohiya at mga inhinyero na nagtatrabaho dito. Pagkasabi pa lang ni Nedley ng mga katagang iyon ay agad na nagdilim ang tingin ni Jared. Bago sumagot si Jared, idinagdag ni Nedley, kung sumasang-ayon ka dito, handa ang Triple Group na gawin ang anumang kinakailangan upang matupad ang lahat ng iyong mga tuntunin at kondisyon. Alam ni Jared na ito ay isang tapat na transportasyon. Hanggat pumayag siyang ibenta ang kanyang armas, ibibigay sa kanya ng Triple Group ang anumang gusto niya. Papayag din sila sa anumang mga tuntunin na mayroon si Jared. Kahit na parang nakakatukso, tahasan itong tinanggihan ni Jared. Hindi. Walang paraan na ibebenta ko ang pangunahing teknolohiya at ang aking mga inhinyero. Iyan ang pundasyon ng aking negosyo. Ramdam ang kanyang pag-aatubili, mabilis na sumagot si Nedley, Mr. Shite, handa kaming ibigay ang lahat at anuman. Anuman ang mga kahilingan mo, tutuperin namin ang mga ito sa iyong kasiyahan. Pakiusap pag-isipan mo itong muli. Tatanggihan na naman sana siya ni Jared nang bigla niyang naisip si Zoe. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan habang pinag-iisipan ang kanyang mga pagpipilian. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sige. I think I can consider it, but I'm going to need some time. Tsaka hindi ko naman kailangan ibenta sa'yo. Lagi tayong magtutulungan. Sa pamumuhunan ng Triple Group at ako ang humahawak sa teknolohiya at production, kaya kung gumawa ng maraming armas hanggat gusto mo. Nagningning ang mga mata ni Nedley nang magsimulang umikot ang mga gear sa kanyang ulo. Ang na-counter-offer ni Jared ay medyo magagawa rin. Sana ay matatanggap namin ang iyong paborebleng tugon sa lalong madaling panahon, Mr. Shite. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1652. Pagkatapos umalis sa Deity Lab, tumawag kaagad si Nedley sa headquarters ng Triple Group. Natatakot ako na ang mga bagay ay hindi pupunta sa ating paraan. Si Jared ay isang matalinong tao, at alam niyang kailangan natin siya. I can tell he already have other plans, kinakabahang sabi ni Nedley. Sana makabuo ka ng proposal. Kung ang sandata na ito ay nahulog sa kamay ng iba, lalo na kay Erodia, ito ay maghahatid ng kapahamakan para sa atin. Naramdaman ang pagkaapurahan sa tono ni Nedley. Ang boses sa kabilang linya ay sumagot, sige, tatawag kami agad para sa isang pulong. Bumalik sa Deity Lab, ang katulong ni Jared ay parehong interesado sa kung ano ang nasa isip niya. Ginoo, shite, nakikita kong hindi ka sumasang-ayon sa panukala.
Ibig sabihin may iba ka pang plano. Naningkit ang mata ni Jared habang nanunuya, oo naman. Alam ko na higit kan inuman kung gaano ako kahalaga ngayon. Kaya naman hindi ko lilimitahan ang sarili ko sa triple group lang. Tuwang-tuwang tumango ang katulong niya bago sumigaw, tama. Kung ang balita ng ating sandata ay lumabas sa publiko, ang buong mundo ay magkakagulo. Kapag dumating ang oras na iyon, ikaw ang magiging lalaking gustong makatrabaho ng lahat. Eksakto. Ang langit ay ang limitasyon pagdating sa aking mga pagpipilian. Makikipagtulungan ako sa partido na maaaring maglok sa akin ng mga pinakamagandang bagay. Pero higit sa lahat, gusto kong makatrabaho si Erudia. Bakas sa mukha ni Jared ang pananabik na pananabik habang nagpatuloy, sana matupad nila ang lahat ng aking mga tuntunin at kondisyon para ako ang maging pinakakilalang tao kay Erudia. Kapag nangyari iyon, sigurado akong hindi na ako mababawasan ng babaeng iyon. Pero Mr. Shite, sa status mo, makukuha mo ang kahit sinong babae na gusto mo. Bakit kailangan mo siyang ipilit? Tsaka may anak na siya. Pinandilatan ni Jared ang kanyang assistant bago sumagot, they've always know what a monomaniac I am. Hanggat nakatutok ako sa isang bagay, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha. Matapos magpakawala ng buntong hininga, nagpatuloy si Jared, sa lahat ng mga taon na ito, nakita ko ang lahat ng gusto ko, ngunit nananatiling malayo si Zoe sa aking maabot. Yan ang isang bagay na hindi ko mag-get over. Ang totoo, ayoko sa kanya, at ayaw ko rin siyang pakasalan. Isa lang itong obsession na kailangang tuparin. Napasinghap ang katulong ni Jared sa sinabi nito. Ang pagkakaroon ng pathological obsession ay palaging nakakatakot at hindi malusog. Maaari pang ang tawagin ng isa ang mga monomaniac tulad ni Jared na isang ganap na baliw. Gayunpaman, dahil din sa pagkahumaling na iyon ay nakagawa si Jared ng isang kahanga-hangang sandata. Kung hindi dahil sa mga baliw na kagaya niya, wala talagang nakakakilabot at out of the world na mga likha. Nasa Wildefield na ngayon si Zoe, kaya hahayaan ko siyang masaksihan ang buong Wildefield grovel sa paanan ko. Makikita niya kung paano kahit na ang isang ordinaryong tulad ko ay makakaakyat sa tuktok ng mundo. Si Jared ay maaaring mukhang bastos, ngunit mayroon siyang mga dahilan kung bakit ganoon. Dahil sa kanyang mga kakayahan, ang mga Supreme Class Warriors ay maglalaban-laban para sa kanya, kaya bakit magiging kakaiba si Wildefield? Kahit na ang isang tulad ni Avery ay kailangang tumayo at humarap kay Jared at tumawag. Pagkatapos ng lahat, si Jared ang susi upang manalo sa paparating na pangunahing labanan. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang maglalakas loob na saktan siya. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik sina Forlivia at Zoe sa Wildefield, kaya bahala na si Levi na sunduin si Abigail mula sa airport. Matagal-tagal na rin mula noong huli silang nagkita, at habang gumanda si Abigail, naging mas malamig at mas lumayo rin siya. May aura sa kanya na napakauna-approachable niya. Sa kabila nito, naramdaman ni Levi na may ibang bagay sa kanya, kahit na hindi niya lubos maisip. Levi, nandito ka na, bulalas ni Abigail. Kahit na nagulat siya nang makita ang kanyang bayaw, ginawa pa rin ni Abigail na pigilan ang kanyang emosyon at mahinahon. Si Zoe at Evie ay bumalik na sa Wildefield. Pero huwag kang mag-alala, ihahatid kita bukas. Nang nasa sasakyan ay mas lalong nahalata ang awkwardness sa pagitan nila. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay binasag ni Levi ang yelo, kumusta ka na? Medyo maganda ang lagay ko. Pero balita ko marami ka ng paikot-sikot, at bumalik ka na sa pagiging ordinaryong tao. Nakangiting sagot ni Levi, hindi masamang maging ordinaryo, alam mo ba? Mayroon akong anak, asawa ko, at nanay ko. Ano pa ba ang mahihiling ko sa buhay? Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Oo, talagang masaya ang buhay na iyon. Pagkatapos ng kaunting paghinto, idinagdag ni Abigail, "Oh tama, Jared. Ikakasal na rin ako." Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1653. Ano? Napabuntong hininga si Levi. Gulat na gulat siya sa balita kaya nagmamadali siyang humakbang ng preno. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Levi si Abigail, hindi pa rin maproseso ang balitang ikakasal na siya. Palagi niya itong nakikita bilang isang maliit na babae, ngunit ngayon ay nagsasalita siya tungkol sa mga kasal. Hindi na gustong mag-usisa pa,
hinailan ni Levi ang sarili at nagpatuloy sa pagmamaneho. Pagkatapos ng lahat, si Abigail ay may lahat ng karapatan na ituloy ang pag-ibig at kaligayahan, at hindi siya dapat nakikialam dito. Kinabukasan, gaya ng ipinangako, dinala ni Levi si Abigail sa Wildefield. Nang sa wakas ay nagkita na ang magkapatid, natural na marami ang dapat abutin. Dahil wala nang makita si Forlivia, si Levi ay naghihintay lamang habang nag-uusap sina Zoe at Abigail. Maya-maya pa, isang pamilyar na figure ang nakatawag ng atensyon niya. Mayabang na humahakbang si Jared habang tinatalikuran siya ng isang grupo ng mga taong nangungulit sa kanya. Maaaring puno ng Supreme Class Warriors ang venue, ngunit walang alinlangan na si Jared ang sentro ng atensyon. Maging si Avery, ang gobernador ng Wildefield, ay nasa tabi niya na parang tuta na sumusunod sa may-ari nito. Hindi maisip ni Levi ang nangyayari. Alam niya ang lahat tungkol sa background ni Jared, kaya naging misteryo kung paano narating ni Jared ang kanyang kasalukuyang katayuan. Paano niya nagawa ito? Nang magtama ang mga mata ni Jared kay Levi, nagpasya siyang maglakad papunta sa kanya habang ang mga tao ay mainit pa rin sa kanyang takong. Dahil sa kaguluhan, lumingon din sina Zoe at Abigail para tumingin. Nang makita niya si Jared na naglalakad palapit sa kanila, napanganga si Zoe sa sobrang gulat. Jared, anong ginagawa mo dito? Isa lang siyang ordinaryong tao. Ano ang posibleng negosyo niya sa Wildefield? Oo, dumaan ako para tingnan, sagot ni Jared na may malamig na ngiti habang sumenyas kay Avery. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo, Mr. Shite? Ako ay nasa serbisyo mo. Nakapanganga ang reaksyon ni Avery habang ang lahat ay nakita sa tanawing nasa harapan nila. Napayuko si Avery at mabilis na naglakad papunta kay Jared nang nakangiti. Sa sobrang hayag na pagpapakita ng butlikang, walang nag-alinlangan na si Avery ay nangungot siya kay Jared. Mabuting kaibigan ko si Zoe. I'm sure alam mo na ang gagawin. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Avery, syempre, naiintindihan ko. Ang sino mang kaibigan ni Mr. Shite ay magiging isang kilalang panauhin sa Wildefield. Kahit na mas nabigla pa kaysa dati, ang lahat ay nakatingin lamang sa katahimikan. Walang makapaniwala na gagawin ni Avery ang gayong espesyal na pagtrato sa isang ordinaryong tao. Si Zoe, gayunpaman, ay malamang na ang pinaka-natulala. Siya pa rin ba ang nerdy bookworm na kilala ko noon? Sino ba talaga siya, at bakit kinakain niya si Avery? Lingid sa kaalaman ng lahat, hindi kailanman intensyon ni Avery na ipahiya ang kanyang sarili tulad ng ginawa niya, ngunit napakalakas ni Jared para hindi pansinin. Kasalukuyang may grupo ng mga mandirigma si Jared sa tabi niya, 8 sa kanila ay rank 5 Supreme Class Warriors. May balita rin na may iilang rank 6 Supreme Class Warriors ang nangako ng katapatan sa kanya. Kahit na magbabalik ang matandang gobernador, hindi pa rin siya makakapantay sa pinagsama-samang kapangyarihan ni Jared. At kung nagalit si Jared, sino ang nakakaalam kung maaari niyang i-deploy ang kanyang mga mandirigma upang sirain ang Wildefield? Dahil dito, walang choice si Avery kundi ang tumapak ng mabuti sa paligid niya. Nanginginig na nagtanong si Zoe, Jared, tungkol saan ang lahat ng ito? With a smug smile, Jared replied, remember when I said I'm not afraid of any Supreme Class Warriors? Gusto kong patunayan sa iyo na hindi ako nagsisinungaling. Madali kong crush si Wildefield kung gugustuhin ko. Agad namang tumango si Avery at bumulong, tama. Dahil sa kakayahan ni Mr. Shite, nagagawa niyang durugan si Wildefield anumang oras. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Bakas na naman sa mukha ng lahat ang kawalan ng paniwala. Ang isang ordinaryong tao na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan ay hindi narinig, ngunit kahit si Avery ay tila natatakot kay Jared. Come with me, sabi ni Jared habang nakatingin kay Zoe. Nang biglang tumingin si Zoe kay Levi, napansin ito ni Jared at ngumiti. Hayaan mo na rin silang sumama. Dahil gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ni Jared, tinanggap ni Levi ang kanyang imbitasyon at sinundan siya sa isang liblib na lugar. Pagdating doon, napangiti si Jared. Zoe, alam mo ba kung ano ang status ko ngayon? Nakangiting bumalik si Levi at Samabad, ano? Kailangan ko lang sabihin ang salita, at ako ay magiging dakilang tagapagtanggol ng Erudia. Ako ay lubos na igalang.
Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1654. Isa-isang tumunog ang Supreme Class Warriors kasama si Jared. Hindi lang iyan, ilalagay ka rin ng ibang bansa sa pedestal. Kung gugustuhin mo, maaari kang maging korona sa alinmang bansang iyon. Kapag ibinigay mo na ang iyong mga utos, lahat ng Supreme Class Warriors ay manganggako ng katapatan sa iyo, at kasama na ang Rank 6 Warriors. Ikaw na ngayon ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na bituin sa mundo. Ikaw ang hari ng mundo. Nakakaloka. Ito ay masyadong nakakagulat. Kung narinig ni Zoe at ng iba pa ang talumpati ni Jared bago ang araw na iyon, hindi na nila siya aalisin bilang isang ganap na baliw. Sa kasamaang palad, sa kung paano nangyari ang mga bagay, wala silang pagpipilian kundi ang maniwala sa kanyang mga salita. Kailangan nilang maniwala na kahit si Wildefield ay nasa ilalim niya dahil walang paraan na mapeke niya ang 8 Rank 5 Supreme Class Warriors sa kanyang tabi. Ang kapangyarihang hawak niya ay mas nakakatakot kaysa sa kung ano ang mayroon si Levi noong siya ay nasa kanyang tuktok. Alam kong hindi ka magiging interesado sa isang taong mas mababa sa iyo. Ngunit ako ngayon ay hindi bababa sa 100 beses o kahit 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Levi noong siya ay nasa kanyang tuktok. Ako ngayon ay ganap na maaaring baguhin ang buong mundo. Ako ay maaaring isang ordinaryong tao, ngunit ako, si Jared Scheidt, ay nakarating sa tuktok. Karapat-dapat ba ako sa iyo ngayon? Ipinahayag ni Jared ang kanyang damdamin ng walang pag-aalinlangan, nang walang pakialam na naroon si Levi at ang iba pa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa walang pigil na sigasig habang siya ay nagsimulang manginig sa pananabik. Malaki ang tiwala niya na hindi na siya tatanggihan ni Zoe. Kung tutuusin, walang babaeng makakalaban sa isang lalaking nakahihigit sa lahat. Nang marinig ni Zoe ang kanyang pagtatapat, sa wakas ay naunawaan na ni Zoe ang lahat. So yun ang plano mo sa lahat ng panahon. Magiging prangka din ako sa'yo. Walang paraan na makakasama kita. Si Levi lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Hindi mahalaga kung siya ay mayaman o mahirap. Hindi rin mahalaga kung siya ay isang kilalang mandirigma na iginagalang ng lahat o isang ordinaryong tao lamang. Nagulat si Jared sa sagot ni Zoe. Laging iniisip ni Jared na ang dahilan niya sa pagpili kay Levi ay dahil ang huli ay ang Diyos ng digmaan. Gayunpaman, kahit na naging 1,000 beses na mas malakas kaysa kay Levi, tumanggi pa rin si Zoe na piliin si Jared. Para sa isang monomaniac tulad ni Jared, ang pag-ibig ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Hindi pa ba sapat ang katayuan ko at ang kapangyarihang hawak ko? O hindi ko ba talaga naipakita? Tanong ni Jared. Hindi napigilan ni Zoe na tumawa ng walang magawa. Hindi mo naman ako naiintindihan, di ba? Ang aking relasyon kay Levi ay dahil sa wagas na pag-ibig, walang material na kalakip dito. Magsasalita pa sana si Jared nang pigilan siya ni Zoe, at saka, galante na pinrotektahan ni Levi ang kanyang bansa noon at mahal na mahal siya ng marami. Isa siyang bona fide hero. Ano ang kailangan mong ikumpara sa kanya? Sa gulat ng lahat, humagalpak ng tawa si Jared. Sa pagkakataong iyon ay umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Sa wakas nakita ko na ang tunay mong kulay. Sinusubukan mong agawin ang babae ko sa ilalim ng ilong ko. Humingi ka na ba sa akin ng permiso? Sampal. Bago pa man makapag-react ang sinuman, hinampas na ni Levi si Jared sa kanyang mukha. Isang mahigpit na katahimikan ang namayani sa mga tao habang ang lahat ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Kahit na ang 8 Rank 5 Supreme Class Warriors kasama si Jared ay naninigas. Sa sobrang bilis ng sampal ni Levi ay wala sa kanila ang nakapag-react sa oras. Patayin siya. Ang lakas ng loob niyang lagyan ng daliri ang ating guro. Sa sandaling bumalik sila sa kanilang katinoan, ang mga mandirigma ay tumitig kay Levi, isang nakamamatay na hangarin sa kanilang mga mata. Sa halip na pilitin sila, natatawa lang si Jared habang hawak ang mukha. Bagalan. Hindi na kailangang patayin siya. Levi Garrison, tatandaan ko ang sampal na ito. At huwag kang mag-alala, babalik ako sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong iyon, mukhang demonyo si Jared. Lalong naging masama ang ngiti niya habang idinagdag, Zoe, sa tingin mo wala akong nagawang banggitin. Kung ganoon, maghintay ka na lang. Hindi magtatagal at malalaman ng lahat ang pangalan ko. Ang video na ito ay edited by Herban TV.
Kabanata 1655. Sa sinabi nito, nagmarcha si Jared palayo kasama ang kanyang entourage. Nag-aapoy sa galit, inutusan ni Jared, makipag-ugnayan kaagad sa triple group. Sabihin sa kanila na pumayag ako sa kanilang kahilingan at talakayin sa kanila ng boss ang mga tuntunin at kondisyon. Mas determinado siya ngayon na gumawa ng isang bagay na nakakasira ng lupa para ipakita kay Zoe at sa lahat. Patunayan niya sa lahat na hindi lang siya nerd. Nais niyang masaksihan nila ang kanyang pagtaas sa kapangyarihan at makita siya sa kalaunan ay magiging pinuno ng mundo. Ang tanging paraan na magagawa niya iyon ay ang ibenta ang kanyang mga armas sa triple group at maghanda para sa isang labanan kay Herodia. Ang kanyang pangalan ay nasa pandaigdigang yugto, kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Sa lalong madaling panahon, nakipag-ugnayan si Jared sa triple group. Hiniling ng kalyadong hukbo na magtipon ang lahat ng senior management para sa pulong, kasama si Bruce. Naglista si Jared ng maraming tuntunin at kondisyon, kahit na umabot sa lawak ng pagsasabing gusto niyang pamunuan si Herodia. Siya ay dead set sa pagpapalam kay Zoe kung ano talaga ang kanyang kaya. Totoo sa kanilang mga salita, ang kalyadong hukbo ay sumasang-ayon sa lahat ng kanyang mga tuntunin. Mabilis na gumalaw ang mga bagay-bagay mula noon pasulong, na ang mga armas ay lihim na ipinadala palabas ng Deity Lab sa magdamag. Ang buong Deity Lab ay umalis na rin sa at sa mga karagdagang pondo at pondo, nagawa nilang simulan ang mass producing ng super weapon. Si Jared, masyadong, ay ginawa ang kanyang tahimik na pag-alis kay Herodia. Nababaliw siya. Siya ay ganap na baliw. Sigaw ni Zoe. Hindi naiwasang magtaka ni Levi kung bakit naging ganoon kay-tekot si Jared at kung may namumuong balakid ba siya. Floyd, kailangan kong imbestigahan mo si Jared. Utos niya, na determinadong malaman ang mga bagay. Nako, tuso si Jared para matabyunan ng husto ang kanyang mga landas. Tulad ng kung ano ang nasa ulat, ang kumpanya ni Jared ay nagdadalubhasa sa biotechnology at genetic engineering, at sa gayon ay walang kakaiba. Ang lahat ng iyon ay ginawa lamang ang mga bagay na hindi maipaliwanag para kay Levi. Kakaiba iyon. Paanong ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay may ganoong kapangyarihan? May mga Supreme Class Warriors pa siya sa kanyang beck and call. Ibig sabihin lang niyan ay mayroon siyang bagay na hindi kayang tanggapin ng mga mandirigma. Naiwan na walang ibang pagpipilian, maaari lamang hayaan ni Levi si Floyd na magpatuloy sa pagsisiyasat. Sa pagdaragdag ni Jared at ng kanyang Deity Lab, ang kalyadong hukbo ay lumago ng husto sa lakas. Opisyal nilang pinangalanan ang kanilang sarili na ruling union, na may 4 na rulers sa Taiman. Kahit na pinabilis nila ang pagtatatag ng ruling union, nanatiling lihim ang pagkakakilanlan ng mga namumuno. Hindi nagtagal, nakipag-ugnayan ang ruling union sa lahat ng Supreme Class Warriors at puwersa sa Herodia at sa mga nakapaligid na lugar nito. Ang una sa Herodia na nilapitan nila ay ang angkan ng Townsend. Sa pagpapalam ng ruling union ng kanilang mga intensyon, agad na sinang-ayunan ito ng angkan ng Townsend. Kung tutuusin, wala silang pakialam sa kanilang bansa. Ang gusto lang nila ay maghiganti. Ang susunod na grupo ng mga puwersa na nilapitan ng naghaharing unyon ay ang iba pang mga kriminal sa Herodia. Isa sila sa pinakahinamak na grupo ng mga tao sa Herodia. Itinuring sila ng mga martial artist, lalo na, bilang hamak ng lipunan. Kaya naman, nang lumapit sa kanila ang ruling union, wala silang dahilan para tanggapin ang imbitasyon. Kung ito man ay para sa kapwa kabilang o para sugpuin ang matagal ng awayan, maliwanag na nasa sabik ang mga kriminal sa pag-asang mapabagsak si Herodia. Hindi nagtagal, marami na rin ang sumapi sa ruling union. Kasama nila ang Sword Sect, Tiger Palace, at Icefire Palace, na lahat ay pinangunahan ng rank 6 Supreme Class Warriors. Hindi nagtagal bago sumunod ang Blood Palace, Crescent Moon Clan, at maging ang Yellow Springs Palace sa kanilang mga yapak. Sunod-sunod, parami ng parami ang mga kriminal na sumang-ayon na sumali sa ruling union, marami sa mga ito ay mayroon ding rank 6 Supreme Class Warriors sa kanilang Taiman. Habang sila ay nag-recruit, mas lumalakas ang ruling union. Ang kapangyarihang naipon nila ay higit pa kaysa sa una nilang hinulaan. At ang mga numero ay patuloy na lumalaki. Nang sa wakas ay oras na para sa laban, ang mga kriminal lamang mula kay Herodia ay sapat na upang pahirapan si Herodia.
Ang naging mas malaking sorpresa ay nang isang grupo ng mahiwagang puwersa ay nagkusa na humiling na sumali sa kalyadong hukbo. Sinasabi nila na ang mga puwersa sa likod ng Northern Demon, na pinatalsik ni Herodia. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1656. Pagkatapos noon, muling nakipag-ugnayan ang ruling union sa lahat ng pangunahing lugar na nakapalibot sa Herodia na ang Raysonia ang susi, at ang mga sinaunang paksayon sa loob ng Raysonia ay sunod-sunod na lumitaw. Matagal nang magkaaway sina Herodia at Raysonia, at iyon ang nangyari lalo na sa kanilang mga mandirigma. Dahil dito, nakiisa silang lahat sa kilusan ng mabalitaan nilang laban ito kay Herodia. Ang Crimson Troopers, ang Black Dragon Clan, at maging ang Phantom Warriors ay lumahok. Lalong naging tense ang sitwasyon habang ang lahat ng puwersa ng ruling union ay natipon sa isang lugar. Ang lahat ng paghahanda ay nasa lugar para sa unang opisyal na pagpupulong sa pagitan ng apat na pinuno. Pagkatapos ay nagpasya sila sa eksaktong oras ng kanilang pag-atake, at ang di mabilang na mga sundalo ay umaasa sa sandali ng makabagbag damdaming labanang iyon. Sa pagbabalik ni Levi at nanggang sa Northampton, ipinatawag ni Abigail ang lahat mula sa pamilya Rogers, kabilang si Aaron, at inihayag ang balita ng kanyang kasal. Sino ang ikakasal mo? Si Levi, Zoe, at ang buong pamilya ni Rogers ay naghihingalo para malaman ito. Nakita mo, natutunan ko ang tungkol sa medisina mula kay Benny Quinten sa mga taon na ito. Nakilala ko rin ang ilang medical na practitioner at marami akong natutunan. Naintindihan ni Levi ang ibig niyang sabihin nang marinig iyon. Kaya pala may kakaiba akong naramdaman kay Abigail nang sunduin ko siya sa airport. Nag-practice siya ng medisina, sinaunang gamot din, hindi kukulangan. Talagang ginawa siyang mas sophisticado. Kailan lamang, nakilala ko si Carter Wiseman, ang magiging tagapagmana ng sinaunang pamilya ng medical elite. Iyan ang lalaking papakasalan ko. Sa halip na maging masaya para kay Abigail, ang puso ni Levi ay napuno ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan. Ang sinaunang pamilya ng medical elite. Ibig mong sabihin ang sinaunang pamilya na pinagkalooban ni Herodia ng titulong Medical Guardian of Herodia noong nakaraan. Balita ko ito ay mas malakas kaysa sa lahat ng Wildefield. Ang ganda, Abigail. Napaluha sa tuwa sina Pamela at Bailey. Mainggit lang ang pamilya Rogers kung paano umunlad ang pamilya Lopez at Black sa tulong ni Zoe at Forlivia. Gayunpaman, iba na ang mga bagay ngayon. Ikakasal si Abigail sa sinaunang pamilya ng medical elite, at sa wakas ay babangon sa kapangyarihan ng pamilyang Rogers. Makalipas ang isang linggong magaganap ang kasal. Dad, Mom, you two should prepare for it din, tawag ni Abigail sa kanyang mga magulang, ngunit napako ang tingin niya kay Levi nang sabihin iyon. Natural, may napansin si Levi tungkol dito. Sige, magkakaroon tayo ng engranding kasal para paalisin ka. Sa labis na kagalakan, ang pamilya Rogers ay mabilis na ikinalat ang tungkol sa kasal dahil gusto nilang malaman ito ng lahat ng Herodia. Ang sinaunang pamilya ng medical elite ay gumawa din ng anunsyo tungkol sa kasal kasabay ng pagsisikap ng pamilya Rogers. Hindi nagtagal bago narinig ng lahat ng Northampton ang tungkol sa pagpapakasal ni Abigail sa sinaunang pamilya ng medical elite. Nakipag-ugnayan si Levi kay Benny pagkatapos ng pulong upang malaman ang higit pa tungkol kay Abigail at Carter. Hindi lang siya tatanggapin ng sinaunang pamilyang medical elite dahil sa kanyang kagwapuhan o kahanga-hangang figure. Kung mas makapangyarihan ang isang pamilya, mas mahigpit ang mga regulasyon. Naniniwala sila na ang kanilang bloodline ay hindi kapani-pani walang marangal at sila ay isinilang na nasa tuktok. Dapat may higit pa sa dahilan kung bakit sila pinili si Abigail. Bakit inaprubahan ng sinaunang pamilya ng medical elite si Abigail? Aba, simple lang. Si Abigail ay isang henyo pagdating sa medisina, at natuklasan ko ang kanyang mga talento para dito sa sandaling sinimulan ko siyang turuan. Ipinakilala ko pa siya sa ilan sa mga dati kong kaibigan, at lahat sila ay nagsabi ng parehong bagay tungkol sa kanya. Nakamit ni Abigail ang antas ng mastery sa sinaunang medisina na kinikilala ng sinaunang pamilya ng medical elite, at nagawa niya ito sa pinakamataas na posibleng panahon. That just goes to show how talented she is, if you ask me, paliwanag ni Benny kay Levi. Nakikita ko,
Kung ganoon siya katalino, sa palagay ko ang sinaunang pamilya ng medical elite ang pinakamagandang lugar para sa kanya, sabi ni Levi habang tumatawa. Ginawa niya ito para sa iyo, alam mo ba? Buntong hiningang bulong ni Benny sa sarili matapos ibaba ang telepono. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1657. Lingid sa kaalaman ni Levi, hiniling ni Abigail kay Benny na huwag sabihin sa kanya ang katotohanan sa likod ng lahat ng ito. Si Abigail ay isang henyo sa medisina at naging isang malaking sensasyon sa mundo ng sinaunang medisina. Bilang resulta, ang sinaunang pamilya ng medical elite ay nakatutok sa kanya. Gumawa si Carter ng lahat ng uri ng mga paraan upang mapanalo siya, ngunit tinanggihan ni Abigail ang lahat ng kanyang pagsulong. Isang araw, nakarinig siya ng mga tsismis tungkol kay Sonny mula sa medical elite na sinaunang pagpaplano ng pamilya upang patayin si Levi. Nakiusap si Abigail kay Carter na huwag mangyari iyon, at pumayag siya sa loob nito sa ilalim ng kondisyong pakasalan siya nito. Iyon din ang totoong dahilan kung bakit pinabayaan ng sinaunang pamilya ng medical elite si Levi. Kaibigan, kung alam mo lang ikaw rin ang dahilan kung bakit siya kumuha ng gamot noong una. Lumalaban ka sa larangan ng digmaan, at natututo siyang maging doktor ng militar. Siya ay karaniwang sumusunod sa iyong mga yapak. Noon pa man ay tinuring ni Levi si Abigail bilang isang nakababatang kapatid na babae, kaya't hindi niya masyadong inisip ang pangyayaring ito dahil ang buong atensyon niya ay kay Jared noong panahong iyon. Makalipas ang ilang araw, lihim na tinulungan ng triple group si Jared sa mga taong ito. Higit pa rito, ang daloy ng kapital ng kanyang kumpanya ay hindi tumutugma sa sukat ng kanyang kumpanya. Ang kayamanan na pag-aari niya ay halos katumbas ng pinakamalaking tao sa bansa. Bahagyang nagbago ang itsura ni Levi nang marinig iyon. Triple group, sabi mo. Masama ang kutob ko dito. Floyd, ipaalam sa mga Dragonites ang tungkol dito at hayaan silang tingnan ito ng sabay-sabay. Baka may darating na malaking bagay. Man, kung pwede lang sana tulungan ako ng The Calamity ngayon. Sa kanilang talento sa pangangalap ng intel, sigurado akong mahahanap nila sa akin ang lahat ng mga sagot na kailangan ko. Sayang naman ang binigay ko sa kanila. Isang walang magawang buntong hininga ang pinakawalan ni Floyd. Wala akong masyadong resources sa disposal ko ngayon. Hindi gaanong makakatulong ang Dragonites dahil kasalukuyang inilalaan nila ang lahat ng kanilang lakas sa pagpapalakas ng kanilang sarili sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mga bagong Supreme Class Warrior. Anuman, ipapaalam ko pa rin sa kanila ang tungkol dito. Pagkatapos ay sinabi ni Floyd sa mga Dragonites ang lahat ayon sa itinuro. Ngunit talagang kulang tayo sa lakas ng tao ngayon. Ang mga Dragonites ay sobrang kapos sa lakas tao kaya't na-deploy pa nila ang The Calamity. Ang lalaking Carter na iyon mula sa sinaunang pamilya ng medical elite ay may malaking network, tama ba? Baka pwede natin siyang imbestigahan. Oo, gumagana iyon. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Sa nangyari, isa si Carter sa 4 na National Guardians, isang titulong ipinagkaloob sa Supreme Class Warriors ni Erudia na may layuning palakasin ang kanilang posisyon at katayuan. Binigyan sila ng napakaraming kapangyarihan na maaari pa nilang pamunuan ang militar ng Erudian sa isang tiyak na lawak. Gayunpaman, wala silang ginagawa at malaya noong panahong iyon na nagrereklamo pa sila tungkol sa hindi pagbibigay sa kanila ng anumang trabaho ng mga Dragonites. Nang matanggap ang utos mula sa mga Dragonites, napangisi si Carter at bumulong sa sarili, sick off. Sino kayo sa tingin nyo, nag-uutos sa akin ng ganito? Sa tingin mo ba isa ako sa mga lalaki mo o ano? Isa pa, hindi ako makapaniwala na talagang hinihiling mo sa akin na personal na imbestigahan ang isang walang katulad nito. Nawalan na ba kayong lahat? Wala akong pakialam na gumawa ng kaunting trabaho, ngunit dapat itong maging isang bagay sa malaking sukat. Ibig kong sabihin, ako ang nakakatakot na tagapagmana ng sinaunang pamilya ng medical elite at isang rank 5 Supreme Class Warrior. Hindi alam ni Carter, ang pagmamaliit niya sa tindi ng kanyang mga utos ay nagdudulot ng maraming problema kay Erudia. Sir, hindi na ba natin ito papansinin? Tanong ng katulong. Tama, naiinis na sagot ni Carter. Ano ang gagawin natin kapag nagtanong ang mga Dragonites tungkol dito? Sasabihin na lang namin sa kanila na wala kaming mahanap. Ngayon, bilisan mo ang paghahanda para sa kasal.
Hindi ako makapaghintay na sa wakas ay magiging akin si Abigail. With her medical prowess, makakarating ako sa rank 6 Supreme Class soon, naiinip na sabi ni Carter. Dumating ang 7 araw, at ang buong Northampton ay masigla at masaya. Iyon ang araw ng kasal ni na Abigail at Carter. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1658 ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Dahil isa si Carter sa 4 na pambansang tagapag-alaga, halos lahat ng erudiya ay alam ang tungkol dito at nagmamadaling lumapit upang magbigay ng kanilang mga basbas. Napuno si Erudia ng isang maligaya na kapaligiran, ganap na hindi alam na pinili ng naghaharing unyon na ilunsad ang kanilang pag-atake sa mismong araw na iyon sa alas 7 ng umaga. Ang 4 na pinuno at ang kani-kanilang hukbo ay pumwesto kay Erudia at naghihintay ng utos na mag-atake. Higit pa rito, ang lahat ng masasamang puwersa sa loob ng Erudia ay nasa posisyon din upang tulungan ang mga puwersa ng kaaway mula sa loob upang mahuli ang bansa ng ganap na hindi nakabantay. Nakahanda ang ruling union na maglunsad ng blitzkrieg at sakupin si Erudia sa loob ng 1 linggo. Kabilang sa mga kalaban ay si Jared na may pananabik sa mukha habang tuwang-tuwa siyang bamulong sa sarili. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon kung gaano ako kalakas, Zoe. Maging si Benny at ang iba pang medical practitioners ay dumalo sa kasal ni Abigail. Ayon sa kaugalian ng Erudian, lahat ng tao sa bansa ay kailangang bumangon ng maaga upang ihanda ito. Ang ilan sa kanila ay nagpuyat pa magdamag sa eksaktong dahilan na iyon, at isa si Levi sa kanila. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa langit noong 10 oras. Mukhang hindi magandang araw ito. Ang matandang lalaki sa bilangguan ay nagturo sa kanya ng kanilang sinaunang astrolohiya. Ang pagkakahanay ng mga bituin noong panahong iyon ay binabaybay na paraan ng kalamidad. Direktang nilapitan ni Levi si Abigail at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang iniisip. Hindi ito magandang araw para sa kasal. Para lang maging ligtas, iminumungkahi ko na ipagpaliban mo ito ng sinaunang pamilya ng medical elite. Kasabay nito, ipinaalam din niya kay Floyd ang kanyang mga obserbasyon at pinaalalahanan niya ang mga Dragonites na nananatili sa kanilang pagbabantay. Sinusubaybayan ni Levi ang mga natuklasan ni Floyd kay Jared nitong mga nakaraang araw, samantalang si Carter ay hindi nagsikap na imbestigahan siya. Hindi kailanman nais ni Abigail na pakasalan si Carter, sa simula, kaya tumanggo siya bilang pagsang-ayon ng marinig ang payo ni Levi. Okay lang, Levi. Hindi pwede. Nasisiraan ka na ba ng isip, Levi? Paano mo ipagpaliban ang kasal ng ganoon na lang? Ayan, ha, ngayon ay hindi isang magandang araw. Iyon lang ang sasabihin mo. Ano ang iyong intensyon? Nagmumula ang mga tanong sa paligid nila, at maging si Zoe ay binibigyan ng kakaibang tingin si Levi. Ayaw ba ni Levi na magpakasal si Abigail? Nagmamasid ako sa mga bituin sa langit, at may kakaiba sa araw na ito. Hindi naniniwala na magkaroon ng kasal ngayon. Bullshit. Ito ang pinakamagandang araw para sa kasal. Putulin ka at mawala ka, Levi. Ano ka ba? Isang uri ng manghuhula. Hindi pinansin ng lahat ang mga babala ni Levi at itinuring siyang parang biro. Dahil wala ng ibang pagpipilian, nakapagpalit na lang si Abigail ng kanyang wedding gown at ipagpatuloy ang kanyang makeup. Bandang alas 6 ng umaga, dumating si Carter sa tirahan ng Rogers kasama ang kanyang convoy para sunduin si Abigail para sa kasal. Halika, Abigail. Nandito ako para sunduin ka, sigaw niya, ngunit tahimik lang na nakatayo doon si Abigail. Anong ginagawa mo, Abigail? Oras na para umalis. Nagtaas ng boses si Carter at sinulyapan si Levi sa pagtatangkang banta siya. Huminga ng malalim si Abigail at may pananabik na tumingin kay Levi bilang tugon, na labis sa kanyang pagkalito. Bakit ganyan silang dalawa makatingin sakin? Sige, alis na tayo, sabi ni Abigail nang makapasok siya sa sasakyan. Napangiti si Carter, at lahat ay nanood habang unti-unting nawawala sa paningin ang convoy. Di nagtagal ay umabot ng 7 ang orasan, at ang mga signal flare ay inilunsad sa himpapawid mula sa mga hangganan ng Erudian. Mag-zoom. Bang, bang, bang. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Kabanata 1659. Ang lahat ay tila kalmado sa timog ng Erudian waters kung saan ang mga martial artist na namamahala sa seguridad sa hangganan ay nagpapatrolya sa lugar.
Biglang napasigaw ang isa sa mga martial artist sa gulat, "Hoy, parang may hindi tama. Tingnan mo, sa unahan." Nagkaroon ng malaking pagbabago-bago sa mga alon, at tila may napakalaking bagay na humaharurot papunta sa kanila sa ilalim ng ibabaw. Alerto! Alerto! Papalapit na ang panganib. Sigaw ng mga martial artist. Boom! Ang sumunod nilang nalaman, ang kanilang patrol boat ay nabaligtad, at ang tubig sa kanilang paligid ay nababahira ng pula. Bang! 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 Sunod-sunod na sumabog ang signal flare sa kalangitan sa itaas. Nakita ang kalaban. Panganib sa unahan. Sigaw ng mga martial artist nang mapansin ang pagbabanta. Boom! Ang susunod na nalaman nila, isang nakakatakot na avalanche ang naganap sa mga bundok sa magkabilang panig ng Snow Dragon Fort. Nilamon ito sa loob ng ilang minuto at nagdulot ng malaking bilang ng mga nasawi. Atake. Sa pagbaba ng Snow Dragon Fort, ang hukbo ng ruling union ay diretsyong pumasok. Ang isang sabay-sabay na pag-atake ay inilunsad din sa ilan sa mga base ng pagsasanay na matatagpuan sa Hilagang Kapatagan. Mas malala pa ito kaysa sa panahon na umatake ang Northern Demon, dahil karamihan sa mga puwersa ng kaaway ay mga Supreme Class Warrior na mas malakas kaysa Northern Demon. Ang mga Erudian martial artist ay ganap na walang kapores at hindi nakayanan laban sa napakaraming mga pag-atake. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Kaya lang, ang unang linya ng depensa sa Hilaga ay mabilis na nalampasan, at ang mga base ng pagsasanay ay nahulog ng sunod-sunod. Samantala, pinangunahan ng pinuno na namamahala sa pagkuha sa silangang hangganan ang pangunahing puwersa ng Rey Sonia at Kireya sa labanan. Gamit ang sandata ni Jared, napakalakas nila at nasira ang mga depensa ng hangganan sa loob ng wala pang kalahating oras. Gayunpaman, wala sa mga nabanggit ang nakalapit sa lakas ng puwersa ng pinuno na namamahala sa kanlurang hangganan. Ang mga puwersa na nakipag-ugnayan kay Bruce at ng kanyang mga tauhan ay nasa pangkat na ito, at nabagsak nila ang buong kanlurang hangganan sa isang kisap mata. Ang video na ito ay edited by Urban TV. Kabanata 1660. Atake. Atake. Mabilis. Hindi natin dapat hayaang magkaroon ng panahon ang puwersa ng Erudian para mag-react. Masyado lang silang mabilis at napakalaki na ang buong unang linya ng depensa ng Erudia ay nadurog sa wala pang isang oras. Ang mga puwersa ng Erudian ay hindi man lamang nagkaroon ng pagkakataon na ipagbawal ang kanilang mga tao sa pagsalakay ng kaaway. Nakapaglabas lamang sila ng mensahe ng SOS pagkalipas ng ilang oras. Biglang nagsimulang tumunog ang mga alarma sa base ng pagsasanay ng Dragonites. Snow Dragon Fort ng Hilaga na humihiling ng backup. Inaatake tayo. Inuulit ko, kami ay inaatake. Training Base 8 ng Hilaga na humihiling ng backup. Inaatake tayo. Ang mga nilalaman ay nabibilang sa novel drama, org. Southern Border Patrol na humihiling ng backup. Napakalakas ng kalaban. Western Border na humihiling ng backup. Ang unang linya ng depensa sa lahat ng 8 pangunahing lugar ay ganap na nasira. Ang silangang hangganan ay humihiling ng backup. Ang unang linya ng depensa ay nalampasan na. Ang lahat ng puwersa ay ganap na nalipol. Ang kalaban ay may rank 6 Supreme Class Warriors. Sumusulong pa ang kalaban. Masyado silang mabilis. Magpadala ng backup. Nasa panganib si Erudia. Humihiling ng agarang backup. Ang base ng pagsasanay ng Dragonites ay bumaba sa kumpletong pandemonium habang sila ay binomba ng libu-libong mga mensahe ng SOS at pagbibilang, na lahat ay naganap sa loob ng 1 minuto. Sa malaking monitor sa control room, hindi mabilang na pulang blips ang napapaligiran ni Erudia at mabilis na napapikit. May mga pulang linya na nagsasaad ng kanilang mga ruta ng pag-atake, at mga itim o berdeng blips na dahan-daang naging pula. Ang kanilang mga ruta ng pag-atake ay ipinahiwatig ng mga pulang linya, at ang mga berdeng blips sa mga base ng pagsasanay ay dahan-daang naging pula habang sila ay nalampasan. Ang malaking bilog na nabuo ng makapal na pulang blips ay nagpakita kung gaano kalaki ang puwersa ng kalaban. Mabilis itong lumaki na parang isang malaking halimaw na kumakain ng Erudia. Iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan ng mga Dragonites at ng buong Erudia ang isang nakagigimbal na tanawin. Noong nakaraan, nakipaglaban sila sa lahat ng kanilang mga digmaan gamit ang mga jet, tank, at lahat ng uri ng modernong armas. Gayunpaman,
Nagbago ang lahat simula nang lumabas sa pagtatago ang mga martial artist, lalo na sa paglitaw ng mga Supreme Class Warriors na sapat na makapangyarihan upang aipantay ang mga bundok sa isang suntok. May isip lamang ng isang tao kung gaano kaliit ang magagawa ng mga jet at tank laban sa gayong mga kalaban. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Erodia ay talagang nasa pinakamasama. Beep, beep, beep. Ang mga alarma ay patuloy na tumunog habang ang hindi mabilang na mga mensahe ng SOS ay bumaha. Tulong. Ang ikalawang linya ng depensa sa Hilagang Kapatagan ay nasa ilalim ng matinding apoy. Ginagawa namin ang aming makakaya upang ipagtanggol ito, ngunit malamang na bumagsak ito. Humihiling ng agarang backup. Sinasalakay ang training base 7 sa Hilaga. Magpadala ng backup. Ang isang bahagi ng ikalawang linya ng depensa ng silangang hangganan ay bumagsak. Magpadala ng tulong bago ang iba pa nito ay ganap na maubos. Pinipilit ng kalaban ang daan sa ikalawang linya ng depensa sa katimugang hangganan. Nakuha na nila ang kontrol sa kalahati ng tubig. Humihiling ng agarang backup. Nasira na ng kalaban ang pangalawang linya ng depensa sa kanluran. Papalapit na sila sa ikatlong linya ng depensa. Tulong po. Ang kanlurang hangganan ay hindi na makakatagal. Ang mga mensahe ay dumating nang napakabilis na ang mga Dragonites ay hindi nagkaroon ng oras upang tumugon. Ang buong punto ng paglulunsad ng isang blitzkrieg ay upang mahuli ang mga magkasalungat na puwersa na ganap na walang bantay sa pamamagitan ng pag-atake sa kanila ng mabilis at agresibo hanggat maaari. Oh, Diyos ko, nakakabaliw ito. Ang pangalawang linya ng depensa ay bababa na bago natin malaman kung sino ang kalaban. Napakatakot nito. Tipunin ang lahat para sa isang emergency meeting. Kailangan nating i-deploy ang ating mga puwersa sa lalong madaling panahon. Nahaharap ang Erodia sa hinang kanilang mga tauhan upang tumulong sa pakikipaglaban sa kalaban. Bilisan mo. Ipunan ang ating mga tauhan at suportahan nila ang ating mga depensa. Ilipat mo.